Hindi mapakali si Jay sa kakasilip lagi sa bintana ng kanilang bahay. Lagi niyang inaabangan at tinitignan kung ano o sino yung napapabalita sa telebisyon na nandudukot daw ng mga bata. Ayon sa balita, may 3 nilalang daw na hindi matukoy ng mga otoridad kung tao o halimaw ba ang laging pumupunta sa mga bahay-bahay upang sapilitang kunin ang mga bata. Matapos nila itong dukutin ay madadatnan na lang daw ng mga magulang nito na nakahandusay at wala ng buhay ang kanilang mga anak. Wasak na wasak ang katawan ng mga ito na tila pawang mababangis na hayop na may matatalas at mahahabang kuko ang may kagagawan sa karumal-dumal na pagpatay. Wasak din ang mga laman loob nito na parang pinagpiestahang kinain ng mga di matukoy na salarin. Tila sila ay isang parang halimaw na laging gutom dahil bakas na bakas sa bawat bangkay ng mga batang biktima na hindi magagawa ng isang ordinaryong mga tao lang ang nakakagimbal na uri ng pagpatay na ito. Hindi rin matukoy ng mga pulis kung bakit puro bata lagi ang nagiging biktima. Kaya mula noon, halos di na nilalabas pa ng bahay ng bawat magulang ang kanilang mga anak dahil sa pangambang baka anak na nila ang susunod na mabibiktima ng mga kriminal na ito. At isa na rito si Jay na laging nakabantay at nakatutok sa 3 anak niya. 24 oras siyang nakamasid sa bintana upang abangan ang pagdating at paglitaw ng mga kakaibang nilalang sa harap ng bahay niya. Bit-bit lagi ni Jay ang isang 9191 compact assault rifle sa may bahaging balikat niya, habang nakakabit naman sa bewang niya ang 2 revolver at isang granata bilang paghahanda niya laban sa mga nilalang kung sakali mang pipilitin ng mga ito na pasukin ang bahay nila. Dating sundalo si Jay, pero agad siyang nasibak sa pwesto dahil sa komplikadong dahilan. Pero siya ay eksperto sa paggamit ng iba't ibang klase ng baril at pagpaplano sa bawat pag-atake sa kalaban. Kaya bihasang bihasa na siya sa ganitong sitwasyon. Nangako si Jay na uubusin niya ang lahat ng bala ng mga baril niya sa oras na makita niya yung mga salarin. Tuwing alas 7 ng gabi, nagaganap ang mga pandudukot. Kaya pagpatak ng oras na ito ay nakaabang na sa bintana si Jay. Sinisilip niya at pinagmamasdan ang paligid ng labas ng bahay niya gamit ang sight ng rifle niya. Hanggang hating gabi, nakabantay si Jay mula sa bintana niya hanggang sa dadalawin na siya ng antok. Kahit ilang gabi na siyang nakabantay ay di niya pa rin natsitsyempuhan yung mga kakaibang nilalang na yun. Hanggang sa isang hating gabi, nang nasa kasarapan na siya ng pagtulog, ay bigla na lang siyang nagulantang dahil may narinig siyang sumisigaw mula sa labas. Puro sigaw ito ng mga batang halatang humihingi ng tulong. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at ginamit ang sight nito upang silipin kung ano yung nangyayari sa labas. At sa kanyang pagsilip ay sobrang gulat ang kanyang naramdaman nang makita niya yung mga bata na hinihila at pinipilit na dukutin ng 3 nilalang na hindi niya maaninag ang itsura dahil sa sobrang dilim yung labas. Pero kitang-kita niya yung figura ng mga salarin na ito. Sobrang tangkad nila na sa tansya niya ay lampas sa 7-footer ang taas. Sobrang haba din ng mga braso nila na halos lampas tuhod na. Kahit nanginginig sa nasaksihan ay kinasa na agad ni Jay ang kanyang baril at walang ano-ano'y
Bigla niyang pinaputukan yung mga nilalang na yun. Pero hindi natinag o nasindak man lang ang mga ito sa pagpapaputok ni Jay sa kanila. Dahan-dahan na lumingon ang mga ito sa direksyon na kung nasaan si Jay. Sobrang takot ang bumalot sa pagkatao ni Jay nang makita niya ang itsura ng mga nilalang na ito. Sila ay pawang mga payaso na may anyong halimaw. May matutulis at matatalas na ngipin din sila. Namumula ang mga dilat na mga mata nito. At sobrang haba din ng mga dila nila. Kahit na nanigas na parang yelo si Jay, ay buong tapang niya pa rin pinaputukan muli ang mga payasong halimaw. Pero napakabilis na tumakbo palayo ang mga ito, bit-bit ang mga batang dinukot nila. Mabilis namang bumaba si Jay mula sa kanyang kwarto at lumabas ng bahay upang habulin sana yung mga payaso. Pero paglabas niya ay wala na siyang nadatnan. Agad niyang nilak ang bawat bintana at pinto ng bahay niya sa pangambang baka balikan siya agad ng mga payaso. Dahan-dahan niyang sinilip ulit ang bintana upang tignan ang labas ng bahay niya. Di pa man siya nakakasilip ay biglang may kumalabog sa pintuan niya. Parang pinipilit ng kung anumang puwersa sa labas na pasukin ang bahay ni Jay. Kaya agad niyang hinanda ang mga baril niya at granada. Sige, subukan niyong pumasok, mga putang ina niyo. Hindi ako natatakot sa inyo, mga tarantado. Uupusin ko ang lahat ng bala ko sa inyo. Sigaw ni Jay habang nakatutok na ang baril niya sa pintuan nila. At handang-handa na sa pag-atake at pagpasok ng mga payasong halimaw. Habang nakaabang na siya sa pintuan nila, ay narinig niya yung sigaw ng 3 anak niya mula sa kwarto nila. Mabilis na inakyat ni Jay ang kwarto ng mga anak niya. Pero nang makarating na siya sa loob, ay bigla siyang di nakagalaw sa kanyang nadatnan. Dahil tumambat sa kanya ang wala ng buhay na mga anak niya. Habang ang 3 payasong halimaw naman ay masayang masaya na nakatitig sa kanya na nakatayo lang malapit sa kama ng mga anak niya. Hindi nakagalaw si Jay ng ilang minuto dahil sa di siya makapaniwala na namatay na yung mga anak niya. Pinatay niyo ang anak ko, mga walang iya kayo. Hindi ko kayong mapapatawad. At walang hapas na pinagbabaril ni Jay ang 3 halimaw na payaso. Inubos niya ang lahat ng bala ng baril niya. Pero mukhang hindi man lang napinsala ang mga ito. Nakangiti at tumatawa pa ang mga ito habang tinitignan pa rin si Jay. Hindi makapaniwala si Jay na hindi namatay ang 3 payaso matapos ng pagbabaril niya sa mga ito. Halos napako siya sa kanyang kinatatayuan at natulala sa nangyayari. Agad naman kinuha ng mga payasong halimaw ang pagkakataon na yun. Bigla nilang sinugod ang tulalang si Jay at walang awa itong ginulpi hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinabukasan, nang magkamalay na si Jay, ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang silid. Kitang-kita rin niya na nakasuot siya ng mahabang puting damit at nakagapos siya sa isang hospital bed. Makalipas ang ilang segundo, ay may isang doktor na pumasok sa silid niya. Dok, anong lugar to? Ba't ako nandito? Yung mga payasong halimaw, nakita niyo ba? Pinatay nila yung mga anak ko, Dok. Pinatay nila. Huminahon ka, iho. Andito ka sa tamang lugar na kung saan ay matutulungan ka. Ako si Dr. Perez, isang psychiatrist. May itatanong lang ako sa iyo ng mga ilang bagay at detalye. Wala ka bang naaalala sa nangyari sa iyo kagabi? Lalong-lalo na sa mga anak mo? Pinatay ng mga payasong halimaw, Dok. Yung mga anak ko.
Nung pinagbabaril ko na sila, hindi sila namatay, Dok. Ilabas niyo ako dito. Ipaghiganti ko sila. Ilabas niyo ako dito. Ilabas niyo ako. I'm sorry, Iho. Pero walang payasong halimaw sa mundong ito. Hindi sila totoo. Lahat ng yan ay nasa isipan mo lang. Hayaan mong tulungan kita. Hindi mo ko naiintindihan, Dok. Pinatay nila yung mga anak ko. Maniwala naman kayo. Nagsasabi naman ako ng totoo, Dok. Pakinggan mo naman ako. Matapos ng lahat ng pagpapaliwanag ng psychiatrist, ay biglang nagwala si Jay. Nagsisisigaw siya at di na pinapakinggan yung mga paliwanag ng psychiatrist sa kanya. Habang siya ay wala sa katinuan, ay muli niyang nakita yung 3 payasong halimaw na nakatayo sa likuran ng doktor. Napatigil siya sa pagwawala mula nang makita niyang muli ang mga ito. Bigla siyang may naalala nang makita niyang mabuti ang mga itsura ng 3 payaso. Naalala niya na ang 3 payaso na ito ang dumalo sa birthday party niya noong bata pa siya. Nabagot ng sobra at hindi siya nasiyahan sa pagpapatawa at pagpapakita ng magic tricks ng mga ito. Kaya nagpanggap siyang umiyak at nagsumbong sa tatay niyang sundalo dahil nais niyang maturuan ng leksyon ang mga payasong ito. Dahil sa mahal na mahal siya ng tatay niya ng sobra at siya lang yung nag-iisang anak nito, ay nagpasya itong dalhin ng 3 payaso sa likuran ng bahay nila. Nagpanggap ang tatay niya na dun ibibigay ang sweldo ng 3 payaso. Pero pagkadating nila doon ay nakaabang na ang iba pang sundalo na kasamahan ng tatay ni Jay. At doon nila sinagawa ang karumal-dumal na pagbugbog sa 3 payaso. Walang awa nila itong sinipa at sinuntok. Sa sobrang daming pinsala na natamo ay di na nakayanan pa ng 3 payaso yung pagbubugbog sa kanila. Agad silang nabawian ng buhay na siyang kinabahala ng tatay ni Jay. Kaya agad na sinunog ng tatay ni Jay at ng mga kasamahan nito ang bangkay ng 3 payaso at nang tuluyan ng maging abo ay inilibing na nila ito agad. Lahat ng yun ay nasaksihan ni Jay at tuwang-tuwa siya nung nakikita niyang binubugbog ang mga payaso. Sobrang saya ang kanyang naramdaman nang namatay na ang mga ito. Kaya hindi siya makapaniwala na nakita niyang muli ang 3 payaso. Hindi ba patay na kayo? Imposible na nakabalik pa kayo. Sinunog at inilibing na kayo ng tatay ko noon. Buti at naalala mo na kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niyo sa amin ng tatay mo. Buti nakaganti na kami. Napakasayang pagmasdan yung pagbabaril mo sa 3 mong anak. Yung akala mong kami na yung binabaril mo, pero hindi pala. Simula pa lang yan at hindi na kami mawawala pa sa piling mo hanggang sa pinakahuling sandali ng buhay mo. Lagi mong tatandaan, hindi kami magsasawa na gumanti sa'yo. At dun lang napagtanto ni Jay na ang lahat ng nangyari ay dulot lamang ng isang madilim na ilusyon at guni-guni na itinanim ng 3 payasong multo sa isipan niya. Wala na siyang nagawa pa at wala na siyang naisip na solusyon. Tinanggap na lang niya ang kanyang magiging kapalaran dahil wala namang maniniwala sa kanya. Kung sakaling ipapaliwanag niya sa lahat na sila yung may kagagawan ng lahat at hindi siya. Ang iisipin lang nila ay nababaliw na siya, kaya kung ano-ano na ang kanyang nakikita. Habang ang 3 payasong multo naman ay sobrang tuwang-tuwa dahil sa bago nilang tahanan ngayon. At yun ay walang iba kundi ang loob ng utak at isipan ni Jay.
na siyang gagambalain nila at walang tigil nilang pahihirapan habang buhay.